Lateral Expressway Systems o MATES na si Lorenzo Amoncio matapos pagbabarilin mag-aalas 9 kagabi sa bukana ng Batino exit ng South Luzon Expressway. Sa inisyal na investigasyon ng Calamba Laguna PNP, lumalabas na sinundan ng patrol car ng mga traffic enforcer ng MATES ang isang L300 van at pinatigil para sa natiketan. Nilapitan ng enforcer para tikitan. So sumunod din yung kasamang driver enforcer. Sa kasamang palad, yung pala ay pinares sila nung coming vehicle na isang kinatama nung enforcer at saka nung crew o pasahero nung L3. Nadamay din sa pamamaril ang pasahero ng L300 van na si Reynaldo Cabalsa. Naidala pa siya sa ospital pero pinawian din ng buhay. Swerte naman ang driver ng van na si Gualberto Veruin Jr. dahil hindi siya tinamaan. Samantalang ang kasamahan ng napatay na traffic enforcer na si Dennis Tala ay natamaan sa balikat. Kagad na nadala sa Calamba Medical Center ang dalawang traffic enforcer. Matapos ang pamamaril, mabilis daw na tumakas ang sospek sakay sa puting kotse at dumiretso papuntang Batangas. Isa sa mga anggulong tinitingnan ng PNP ay posibleng may kinalaman sa pagiging istrikto umano ng napatay na si Amoncio. Loyalty sa trabaho, mahigpit na panguhuli niya sa mga violator. So yun ang nakitang dahilan. Tinitingnan pa ng Calamba Laguna PNP ang CCTV recording ng South Luzon Expressway upang magbakasakali na may makuhang dagdag na impormasyon tungkol sa sospek. Para sa unang balita, Maria Ausente reporting. Abo mula sa sumabog na bulkan sa Chile, nagdudulot pa rin ng sari-saring problema. Sa Argentina, nagkulay abo ang dating luntiang kagubatan. Pero ang mga residente, bagamat nahihirapan, ay determinado pa rin malampasan ang anilay matinding hamon sa kanila. Sa Chile at Australia naman, kanselado na po ang maraming flights dahil sa makapal na ash cloud. Lubha raw kasing mapanganib kapag pumasok na ang abo sa engine ng eroplano. Hindi bababa sa 3, patay sa girian ng mga militante at pulis sa Peru. 32 naman ang sugatan. Pinaulanan ng rubber bullets at tear gas ng mga pulis sa mga nagpoprotesta. Sinunog naman ng ilang militante ang 3 opisina ng gobyerno. Ipinoprotesta ng mga estudyante at ilang civil rights groups ang pagkakatatag sa isang pamantasan doon. Posible raw kasing kunin ang pondo nito sa isa pang universidad doon na underfunded na rin. Isa sa 2 Mexicanong tumatawid sa US-Mexico border patay matapos barilin ng US Border Patrol officer. Galing po ng Tijuana at papunta sa ng San Diego ang dalawa. Paliwanag ng Border Patrol officials na una raw atakihin ng 2 Mexicano ang kanilang agents. Muntik daw paluin ng 2 ng concrete slab ang isang bantay habang sinipa naman nila sa mukha ang isa pa. Kaya naman napilitan daw ang isang patrol officer na barilin ang isang Mexicano. Ligtas namang nakabalik ng Mexico ang kanyang kasama. Agad namang kinondena ng Foreign Office ng Mexico ang pamamaslang. Iimbestigahan naman daw ng San Diego Police ang insidente. Oras na para sa unang chika at makakasama na po natin si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Sikat na Canadian entertainment company na Cirque du Soleil nagsimula na pong magtanghal sa Pilipinas. Silipin ang premiere performance nila sa ating unang chika. Longgang set, hanap na effects, makukulay na costumes, nakakawaw na sayawan at tugtugan, at higit sa lahat, nakakikilabot na acrobatics. Diyan nakilala sa buong mundo ang Canadian entertainment company na Cirque du Soleil. At sa kauna-unahang pagkakataon, nasa Pilipinas sila at nagsimula ng magtanghal. Malaking sorpresa raw ang inihanda ng Cirque du Soleil para sa mga Pinoy. They'll see something that they have never seen before, something that is completely out of the imagination. Sa big top venue na isinet up sa Luneta, itatanghal ang palabas nilang pinamagatang Varicay na kwento ng isang gypsy na mai-in-love sa mga nilalang ng gubat. Tampok daw dito ang 13 jaw-dropping acts na itatanghal ng mahigit 50 premyadong performers mula sa iba't ibang bansa. Pati nga mga batang acrobat, bida rin sa palabas. At simple lang ang payo ng mga taga Cirque du Soleil sa mga manunood ng kanilang show. To sit down and just open up your heart and your eyes and let us amaze you. Para sa unang balita, Rosetti Rivera reporting. Umpisa pa
lang po yan ang ating chikahan, kaya huwag kayong bibitiw. Hirit namin mamaya, bangkay ng isang lalaki natagpuan sa isang talahiban sa Taytay, Rizal. At pagkataba-tabang aso sa Australia, dinejeta na. Abangan yan natin pa sa unang balita mamaya.